Weekend na naman po mga kapuso at naku, pinakahihintay nating lahat yan. May plans ka na ba, Ivan? Wala pa naman sa ngayon. Pero May time mukhang pa. maganda tong suggestion natin na pwede rin nating subukan mismo sa mga medyo adventurous. Naku, bakit din niyo po subukan ng kiteboarding dyan sa Calatagan, Batangas? At susubukan yan ngayong umaga ni Monica. Good morning, Mon! Good morning, Ivan. Good morning, Pia. Bagay sa inyo to. Pero bago kayo, susubukan muna namin ngayong umaga. Kasama ang mga kasamahan natin mula sa Philippine Kiteboarding Association. At tulad nga na nakikita nyo sa akin likod, si Gino kasama si Sir Miguel ay kasalukuyang ine-inflate na yung isa sa mga kites na aming gagamitin. Itong kite na yan, medyo maliit daw yan kumpara dun sa ibang mga kites. Pero ideal na yan para sa hangin ngayon. Now, bukod dyan sa kite na nakikita nyo, ilan pa sa mga equipment na kakailanganin para sa sport na ito ay itong aking suot na nasa baywang. Ito po yung tinatawag nila na harness. Dito po nila ikinakabit yung tinatawag naman nila na control system. Ito yung kable na magdidikit mula dito sa harness papunta doon sa kite. At syempre yung board na nilalagay doon sa aking paa. At ito, lapitan natin ngayon si Gino kasama si Sir Miguel. Sa ngayon, halfway pa lang yung pag-i-inflate nila dahil medyo mahirap daw ang pag-i-inflate nga nito dahil kailangan matigas na matigas yung kite para siguraduhin na kaya nitong labanan ang hangin. Pero sa ngayon kasi medyo malakas na yung hangin. Kung nakikita nyo naman sa aming mga buhok, talagang matindi ang paggalaw ng aming mga buhok dahil medyo malakas na nga ang hangin. Pero ideal yan para sa kiteboarding. Kaya once na matapos si Sir Miguel at ni Gino ang pag-i-inflate nito, antabayanan nyo dahil susubukan na namin ang extreme water sport na nga ito, ang kiteboarding. Balik muna sa inyo, Ivan at Pia. Salamat, Monica!